Hello guys! Try ko ka mag-Tagalog ngayon dahil meron akong mga new followers na hindi nakakaintindi ng Bisaya. Hi everyone! Assalamualaikum! It's me again, Nurse Beth, ang dialysis nurse dito sa Saudi Arabia. Kumusta na kayo guys? Namiss niyo ba ako? Anyway, today I will be cooking pinakbet with bagoong. Sarap niyan! Shoutout nga pala ako sa aking colleague na si Bernabel sa pagbigay nitong bagoong. Masarap ito guys, may pinagbabawal na teknik ito. Yung nandito lang sa Saudi ang nakakaalam. From Pinas pa to guys. But anyway, just watch my video how to cook pinakbet at magpapatuloy tayo sa kwento about my journey here in Saudi Arabia. Before ako nagpunta dito guys, I was a dialysis nurse in the Philippines for almost 4 years. Nag-decide ako mag-abroad, alam nyo na, for greener pasture, kumbaga. Alam nyo naman dyan sa Pilipinas, ayoko na lang magsabi. Alam nyo na ang sitwasyon dyan. Basta, zip mouth na lang ako. 5 kaming magkakatrabaho or magkakaibigan nag-apply dito guys last year. Kasama na yung kapatid ko. Madami kaming in-applyan. Pero, ito talagang dialysis. As dialysis nurse yung gusto namin. Kasi, lalo-lalo na ako. Kasi, ito, hindi masyadong nakakapagod. Pero, hospital kasi guys, sobrang pagod ka talaga. Pero, wala namang work na hindi ka mapagod. Kahit nga, nakatayo, kahit nga nakaupo, mapapagod ka rin, di ba? Or kahit nga nakahiga, feeling mo, pagod ka pa rin. Ano ba yan? Balik tayo sa pag-apply namin, guys. We did an interview. 3 company ata yung interview ko, na-interview ako. Pero ito talagang company na to, yung pinili namin. Kasi, sabi sa interview, bridging to US at UK daw ito. Pero pagdating namin dito, ewan ko lang kung totoo. Pero sana nga, totoo, inshallah. Si Papa God na ang bahala dyan. Soon. Malayo pa. Kasi dami pa tayong pagdadaanan guys. Gigisahin pa tayo ni God. Gaya ng paggisa nitong manok na to. Gigisahin tayo sa mga pagsubok. Ita-try ni God kung kaya ba natin to, or susuko ba tayo, or magpapatuloy ba tayo para makamit natin ang mga minimithi natin sa buhay. Alam nyo na, lahat naman tayo may mga pangarap, diba? Basta wag ka lang mawala ng pag-asa. Always pray to God and try your best, and God will do the rest. Nakakatuwa pala guys, no, pag madami kayong magkakasama nag-apply. Kasi nag-a-update kayo sa isa't isa kung sinong na-emailan na, kung pasado ba sa interview, ganun. Tapos yung isa, wala pang nag-email. Tapos sasabihin ng isa, uy, baka bukas or baka sa susunod na araw may matatanggap ka rin na email na pasado ka and pwede ka nang mag-medical for medical exam ka na, ganun. Hindi talaga madali guys pag nag-a-apply ka ng trabaho, lalo na dito pag abroad. Ang hirap, kailangan financially ready ka. Kailangan may pera ka kasi para pang gastos mo sa pagkuha sa mga papers, tapos pambayad ng mga medical exams, other expenses. Ang hirap talaga. Pero kung wala kang pera, loan ang kailangan mo, utang. Shoutout nga pala ako guys sa mga nagpapautang sa akin, to my family and to my friends and family ng husband ko. Thank you so much talaga. Pag maalala ko talaga yun guys, mapapaluha talaga ako, promise, maiiyak talaga ako. Kasi ang hirap maghanap ng pera, ng pambayad. Kung nag-voice over ako nito, tumulo talaga yung luha ko guys. Hindi ko mapigilan. Pero thankful talaga ako sa inyo guys. Dahil kung wala kayo, wala ako dito ngayon sa Saudi Arabia. Thank you so much.
Naluto na yung gulay ko, guys. Saka ako nagdrama. Anyway, sa next vlog na lang din ko ipagpatuloy yung kwento ko about my journey here in Saudi Arabia. Kasi marami pa talaga akong kwento, guys. Abangan nyo na lang on my next vlog. Maasalama!